So wala to guys sa CRF. Galing to mismo sa board exam ko. Nung batch ko, November, December 2024. Second batch dapat to nakalagay. Not first batch. Ayan. So, ganyan na ganyan mismo guys yung lumabas ng batch ko. And then, as you can see, itong ano na to, nakadash siya. So, nakadash yan, meaning hindi siya given nung board exam ko mismo. Okay, so meron nyo siya guys. Ito yung isa kong multo. Hindi ko nasagutan. Nanghula na lang ako dito noon eh, kasi wala akong mapalabas. So, wala akong mapalabas kasi yun pala, may kulang na given. Ayan, so basahin natin. For a highway with a design speed of 100 kilometers per hour, the safe overtaking sight distance is blank. So, hinahanap natin guys so, ang tawag dito actually is OSD. So, yung abbreviation niya is OSD. So, yung naturo ko pa lang guys sa inyo during our review is the SSD, which is stopping sight distance. So, dito naman sa overtaking sight distance, almost same lang naman sila ng concept. So, pakita ko lang guys yung basic concept niya. Okay, so let's say for example, meron tayo ditong roadway with opposite lanes. Okay, so let's say papuntang north or northbound tapos yung isa naman southbound. Pakita lang natin yung basic concept ng overtaking sight distance. Okay, then let's say for example guys, meron tayo ditong sasakyan. Ako-overtaken. So let's say for example, ito ka. So, ito yung sasakyan mo. And ito naman guys yung sasakyan na overtaken mo. Now, para daw makapag-safe or para daw safe na makapag-overtake ka sa isang roadway. So kapag nag-overtake ka dito guys, of course, since meron ditong another lane which is opposite ng lane mo, so for sure meron ka dyang masasalubong na mga sasakyan, tama? Sabihin na lang natin meron dyang sasakyan. Now, para safe ka makapag-overtake guys, kailangan mo i-consider itong overtaking sight distance mo na to. So ito yung tinatawag natin guys ng OSD. Ito yung kailangan natin i-solve. Kasi kapag sobrang ikli niyan, so once na nag-overtake ka dyan guys, possible na mabangga mo yung pasalubong mo na sasakyan, tama? So the more na mas mahaba yung OSD mo, of course, kailangan mas safe ka. So nakadepende rin yun sa speed mo. Kaya kung papansinin mo dito sa mga equation, may speed, may distance, may acceleration, tsaka may time. So yun yung mga included parameters dito to solve the OSD. Okay, so yan lang naman yung idea natin dito guys sa OSD. So given na dito guys yung mga formulas kasi ano siya, uncommon topic siya pagdating sa surveying or transportation rather. Okay, so sagutan natin guys. So given na rin tayo dito ng acceleration, sabi diyan na 0.53 meter per second squared and then pinapagamit tayo dito ng time which is 2 seconds. So kapag hindi given yan guys, di ba ang ginagamit natin is 2.5 seconds as per AASHTO. Tama ba? Ayan. So gamitin natin yung mismong binigay. Now, so given tayo dito ng mga equations, we have V sub V, S, yung malaking T, and then yung formula for OSD. Okay, so ito lang guys yung given nung board exam ko mismo. So itong apat na equations na to. Okay. And then ito naman guys, na equation, so yun yung hindi given mismo. So ito yung lacking given nung board exam ko. Pero nung nakita ko siya guys sa reference ni Sir Dakay, so medyo ano rin talaga siya kasi itong equation na to nasa dulo siya. So siguro ang nakita lang ni Sir Dakay is itong mga to. Then hindi niya talaga na-consider to. Ayan. O medyo mahirap talaga ang sagutan niya. Actually, imposible na siyang sagutan kung hindi talaga yung given. Okay, so sagutan natin. So una natin gawin guys, solve muna natin yung vis-a-vis. Kasi kung mapapansin nyo, pagka meron ka niyan, dito sa S natin, isa lang naman yung unknown, di ba? Si vis-a-vis lang din. So makukuha na rin natin si S if ever. So take note muna natin. So meron tayong velocity rin dito na 100 kph. Okay, so try natin guys mag-substitute. So solve muna natin si vis-a-vis. We have V na 100, then minus 16. So this is equivalent to 84 kph. Okay? Okay, so take note guys kapag ka mga ganitong problem na with hints, like may mga equation na ibinibigay, huwag ka munang mag-convert to another units. Kung ano yung unit mismo na ibinigay sa problem, yun muna gamitin mo. Okay?
So in this case, kph muna tayo. Like, wag ka muna magko-convert to meter per second. Kasi kung papansinin mo dito, yung choices naka-meter. So possible mong magawa dyan, mag-convert ka na kaagad sa meter per second or velocity. Okay? Kasi for sure dito guys, yung mga hints, ang mga ginamit lang din dyan is yung mga units ng problem mismo. Then, next tayo. So, since may vis-a-vis na tayo guys, we can now solve for S. So, that is 0.284 plus 6. Okay, so this is equivalent to, okay, yung nakuha ko dito guys is 22.8, no? Pero hindi pa natin alam yung unit niya. Okay? So, as you can see, nag-multiply tayo dito ng ito in kph. Tapos ito naman, meron tayong constant. So, hindi rin natin alam yung unit niyan. Pero as you can see guys, dito sa formula natin for OST, itong mahabang equation na to, meron tayo dyang 2s. Okay? And as you can see guys, yung unit natin sa choices, naka-meters na. So, ito na yung OSD natin. So, for sure dito guys, yung S pala is dapat already in meters. Okay, so empirical formula na siya guys. Kasi kung papansin nyo dito, mayroong constant. So, siguro, itong constant na to, pag minultiply sa kilometer per hour, ang automatic nang lalabas is in meters. Tama ba? Parang ganun yung nangyari, no? So, pwede naman kayo mag-unit analysis guys para alam nyo kung ano yung mga magiging unit. So, try naman natin i-solve yung next parameter which is si t. So, given na naman na tayo ng mga variables niyan, meron na tayong s tsaka yung a. So, try din natin dito guys mag-unit analysis. The square root of 4s over a. So, pag sinubstitute natin yung mga givens natin, we have 4, s natin is 22.8. Lagay natin yung ano guys sa unit para makapag-unit analysis tayo. And then acceleration natin is ito, 0.53, then meter per second squared. Ayan. So, as you can see dito guys, cancel yung meter and ang matitirang unit is s squared. So, kapag in-square root mo pa yan, so ang unit pala dito guys, 40 na malaki is naka-seconds. Ayan. So, meron na rin kayo nakuhang unit case 40. So, naka-seconds pala dapat siya. So, this is equivalent sa 4 times 22.8. Then, divided by 0.53. This is equivalent to 13.12. So, lagay na natin guys second since nakapag-unit analysis naman tayo. Ayan. And then, to solve for OSD, so, meron na tayo guys mga parameters to be used. Okay. So, lagay natin dito yung formula. OSD is equivalent sa 0.278 V sub B T plus 2S then plus 0.278 then V sub B times bigger T or capital T. And then, lastly, so plus 0.278. Okay, by the way dito guys, may hindi ako nailagay na parameter. Dapat meron dito ang B. So, paki-take note na lang. So, multiplied by B times T. Bigay siya. Okay. Ayan, so try natin guys mag-substitute. So we have here 0.278. B sub B natin is 84. Tama ba yun? Check natin. Ayan, so 84 na kph sa. And then multiplied by T. So yung T natin na binigay is 2 seconds. Then plus 2 multiplied by S which is 22.8. And then plus 0.278 times 84. Then multiplied by bigger T which is 13.12. Then plus 0.278 multiplied by V. So yung V na binigay sa atin guys is 100. So naka-kph yan. Then multiplied by T ulit na malaki. So 13.12. Okay. So yung lalabas na dyan guys na unit is already in meters. Okay. Kasi as you can see dito sa formula na binigay, merong mga constants nakatabi yung velocity. So siguro ang ginagawa na itong constant na to is kino-convert niya yung unit ng velocity to meter per second. Okay, so kung papansinin nyo guys, itong constant na to, ang equivalent lang din yan actually is 1 over 3.6. So this is equivalent sa 0.2777. Okay, or approximately 0.278. Which is yung conversion factor natin guys, di ba? From kph to meter
per second. Ayan. Sige, ilan yung lalabas dito guys na sagot? In meters na yun guys ah. Okay guys, so yung nakuha ko ditong value is approximately 763.42 meters. Same ba tayo guys nung nakuha ang sagot? Ayan. So yung choices dito guys na in-adapt ko is yung choices na rin doon sa reference ni Sir Lakay, which is gantong ganda rin yung choices doon sa board exam ko. So nakalimutan ko na yung sinote ko doon eh. Parang mali yata yung nasagot ko. So ang sagot natin dito ng pinakamalapit is sa letter C. So 750 meters. Any question dito guys? Ayun. So common error talaga ni Sir Lakay guys is nakakalimutan niya yung ibang hints or last batch, yung pinaka-common niyang error is hindi maintindihan daw yung mga hints. Okay? Though given yung mga hints, lahat kompleto. Kaso nga lang, yung pagka-type ng mga hints is hindi masyadong mabasa. Like, para kang nag-copy from PDF, tapos pinis mo sa Word. Di ba nasisira yun? O parang ganun daw yung pagka-type ng mga hints last batch. So, dapat yung mga ganun guys, nare-report eh. Para ma-void siya, di ba? Kasi hindi talaga siya ma-solve kung sakaling ganun yung case. Erroneous. Then ito naman, so hindi ko siya na-report nun kasi hindi ko naman alam yung topic eh. So hindi ko alam kung lacking given ba talaga siya or hindi ko lang talaga siya ma-solve. So nung na-find out ko yung reference, doon ko nalaman na lacking given. Ayan. So yung lacking given niyan guys is yung formula for OSD. Ayun lang, no? So yung ginawa ko nung batch ko dyan, hinanap ko yung itong D1, D2, tsaka D3. Tapos yung concept na ginagamit ko guys is ito, distance is equal sa velocity times time. Wala akong magawa nun. Ang ginawa ko na lang dito nun guys is in-skip ko siya agad. Kasi alam kong hindi ko na mapalabas, so magkukonsume lang siya ng time ko. Kaya much better to skip na lang muna. Then inuna ko na lang yung mga madadaling parablem. Any question dito? Yan, so look spam na lang, no? Mas madaling tandaan guys yung 750 meters compared sa formula. Tandaan nyo na lang 750 kung sakaling maulit.